Magandang hapon po ulit sa inyong lahat and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Merry Christmas, Happy New Year. Ayan, nabuko na lahat. And Happy Feast Day or Happy Solemnity. Happy Feast Day of Mary, the Mother of God. Ang buhay ng Kristiyano mayroong dalawang muka. Pwede nating sabihin, no? Ang buhay Kristiyano mayroong dalawang muka. Ang isang muka, katulad ng Pasko, katulad ng nakikita natin na Belen sa harap. May Jesus, may Joseph, may Mary, maliwanag, may mga ilaw-ilaw sa paligid natin, maraming ilaw. In fact, buong bayan, buong mundo, nagse-celebrate ng Christmas with lights and song and music and presents, no? Mga gifts. Lahat masaya, lahat maganda. Yun yung isang muka ng buhay Kristiyano, masaya, maganda. Pero hindi naman doon nagtapos ang buhay ng Panginoon, di ba? Nung bumaba ang Diyos sa lupa para naging si Jesus Christ. Hindi naman doon nagtapos, hindi naman hanggang Christmas lang. Because alam natin, and we will celebrate that in a few months, mga bandang April, celebrate natin yung Holy Week. Yung Easter, and before Easter, the Holy Week, kung saan merong suffering, may crucifixion, merong nailing to the cross, merong flagellation, merong crowning with thorns, carrying of the cross, merong false accusation, and insult to God. Mahirap, pangit, masakit. Yun ang buhay ng Kristiyano, dalawang muka. Merong maganda, merong mahirap, merong masakit. Pero hindi lang naman yan sa atin. Kaya hindi tayo dapat magreklamo kapag medyo nagiging mahirap ang buhay natin dahil tayo mga Kristiyano. Dahil sumusunod tayo sa batas. Dahil Kristiyano ka. Sumusunod ka sa batas, sumusunod ka sa simbahan. Hindi ka pwedeng magnakaw. Madaling yumaman pag nagnanakaw ka lang. Hindi ka pwedeng magsinungaling. Madaling makalusot sa problema kapag nagsisinungaling ka. Hindi madali ang buhay Kristiyano. Kailangan harapin mo ang buhay ng tapat, ng totoo, na mayroong katarungan, na mayroong malasakit sa mga tao. Mayroong hirap, mayroong bigat, mayroong sakit, may pighati, mayroong sorrow, may suffering. Dalawang mukha. Hindi tayo dapat magtaka kasi ang buhay ni Mary, whom we celebrate today, meron ding dalawang muka ang kanyang pagiging Mother of God. Isipin natin, wow, napakagandang title, napakagandang posisyon, maging Mother of God, special. Totoo naman, special. Pinili nga siya out of all the women in the world of all time. Si Mary ang napili para maging Mother of God. Piniling imbitahin ng Panginoon para maging Mother of God. At pumayag naman siya. Pero ang buhay niya bilang Mother of God, hindi lang puro ganda, puro liwanag at puro masasayang araw. Mga sabi nga natin sa expression, di ba? Hindi araw-araw Pasko. Ganun din kay Mary, hindi rin araw-araw Pasko. Actually, I would like to believe nang una pa lang, nung ina-announce pa lang sa kanya ng anghel na siya'y magiging Mother of God, naguni-gunita na niya eh. She already had an inkling, a vision, a picture in her mind na hindi magiging madali. Kahit ako, may imagine ko, hindi magiging madali maging Mother of God, ha? Unang-una, hindi madali maging mother. Sinong mother dito magsasabi, napakadali maging nanay? Wala siguro. Mga anak ka lang, hirap na, di ba? Dalhin mo lang yung sa tiyan mo ng 9 na buwan, maglilihi ka lang, mahirap na. Palalakihin mo pa yung bata na yan, pakakainin mo pa, paaralin mo pa. Tapos magiging sutil. Magiging pasaway lang. Mahirap. Mahirap maging nanay. Kaya nung in-announce kay Mary, sa Blessed Mother, na siya ay magiging nanay, I'm sure naisip niya, ganun? Ngayon na agad-agad, isa pa yun. Hindi lang mahirap the actual being a mother, yung pang siya magiging mother out of time kasi
Hindi pa sila kasal ni Joseph, no? Isa pang dahilan para maging mahirap, magiging siyang pagchichismisan siya ng mga tao. Nagdalang tao na kaagad hindi pa kasal. Pagchichismisan, viral, marites, object ng mga marites. Mahirap. And then to think na siya'y magiging ina nga, siya'y magiging nanay, pero hindi lang ordinaryong nanay, ha? Hindi lang nanay ng isang bata. Isang batang ordinaryo. Magiging anak ng Diyos ang kanyang anak. Imaginein mo. Wala kang experience. Sino ba naka-experience maging nanay ng Diyos? Siya, all of a sudden, young as she was, magiging ina ng Diyos. Malaking bagay, malaking responsibility, malaking, hindi mo ma-imagine siguro kung anong mga papaano maging mabuti at tama na nanay ng Diyos. And yet, with all those anxieties, with all those questions in her mind, tinanggap pa rin niya. Bakit? Kasi nagtitiwala siya sa Diyos. Meron siyang tiwala na kahit anong mangyari, tutuduan siya ng Diyos. Nandun ang Diyos para sa kanya. Kasi Diyos ang may gusto nun eh. O paano ngayon yan sa atin? Ano ngayon ang importansya na yun sa atin? Tayo lahat dumadaan sa hirap. Maaaring financial, maaaring emotional, maaaring psychological, maaaring social, no, sa pakikitungo natin sa isa't isa. Meron tayong kinabubusitan, meron nabubuisit sa atin. Marami tayong pinagdadaanan. Marami tayong pwedeng pagdaanan. Pero yung pagdadaan natin yun, sana, ang pagdaan natin, pagdaan ng isang Kristiyano, na mayroong pagtitis, may pag-uunawa, mayroong pagmamahal, mayroong pagtitiwala na kasama natin ang Diyos. Kahit magandang buhay natin, masaya, madali, pag nandun tayo sa ganung stages ng buhay natin, pasalamat sa Diyos. Pasalamat sa Diyos. At sana magamit natin sa tama yung kabutihang tinatanggap natin. Pero kung naging kabila naman, kabilang mukha naman ang hinaharap natin, na mayroong paghihirap, mayroong sakit, mayroong challenges, sana naniniwala pa rin tayo, tanggapin pa rin natin. Matanggap pa rin natin katulad ng pagtatanggap ni Maria. Matanggap natin with acceptance, with joy, with love. Because this is what God wills for us. Siyempre, kapag pwedeng iwasan naman yung sakit, of course, iwasan. Alam naman, lagi kang lalantad mo yung sarili mo sa sakit at hirap, ano? Hindi naman. Kaya nga nagtatrabaho tayo, di ba? Kaya nga naghahanap buhay, nag-aaral, nagsisikap, para hindi maging masyado mahirap. And yet, if after all our efforts, sa lahat ng pagsisikap natin, meron pa rin dumating na challenge at paghihirap, siguro may sinasabi sa atin ng Diyos. At siguro, kailangan tanggapin na may pagtitiwala para hindi matalo, para hindi malunod sa bigat ng ating mga pinagdadaanan. Kristiyano tayo may dalawang muka. Masaya, maganda, pero hindi lagi Pasko. Meron ding malungkot, mahirap, challenging, magulo. Lahat, parte ng buhay ng isang tao, ng buhay ng isang Kristiyano. Hilingin natin sa mahal na Birhen, lalo na kung saan pa tayo nanggaling, hilingin natin sa mahal na Birhen. Sana mabigyan tayo ng faith, ng katapatan sa Diyos, para lalo na kung mahirap, hindi tayo bumitaw. Kung mahirap, hindi tayo mawalan ng pag-asa na kahit mahirap ang buhay, kapit lang. Dahil kasama natin ang Panginoon.